Kapitulo 3, talatang 23 hanggang sumusunod na mga talata. Ito po ang mga salita ng Diyos natin po pagbubulay-bulayan sa umaga pong ito. Colossus chapter 3, verse 23 to 24. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Ang mga gumagawa ng masama ay pagbabayarin sa kasamaang kanilang ginawa, sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. Purihin ka aming Diyos na dakila. Salamat po dahil minsan pa madidinig po namin, Panginoon, ang iyo pong layunin sa buhay po namin. Malalaman po namin, Panginoon, kung ano po ang nais mo pong ipagawa sa bawat isa po sa amin. Sa bawat aspeto po ng aming mga buhay. Sa larangan po, Panginoon, ng aming pong tinatangkilik. At sa larangan, Panginoon, ng aming pong mga pagtatrabaho. Hayaan mo po, Panginoon Diyos, na habang binubulay-bulay namin ang iyong mga salita, ikaw po ang siyang gumalaw at kumilos sa amin pong kalagitnaan. Santong Espiritu, alam po namin, Panginoon, kung saan nandiyan ang iyong banal na presensya, nandiyan po, Panginoon, ang kalinawan. Nandiyan po, Panginoon Diyos, ang pagbabago na po pwedeng mangyari, una sa amin pong kaisipan at sa amin pong mga kabuhayan at buhay. Pagpalain mo po ang bawat sapu sa amin. Gamitin mo lamang po ang iyong abal lingkod bilang daluyan ng iyong mga salita. At sa iyo po mapagpalang kamay, amin pong inahabilin at inaangkin ang katagumpayan ng gawain po ito. Inangkin po namin ang tugon sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin isang pa ang Panginoon. Yes, to God all be the glory. Buka po kayo. Proper perspective about wealth and our work. So, right reasons to work. So, gusto ko pong maging klaro at maging malinaw po sa atin. Magkaroon po tayo ng tinatawag na tamang pananaw sa mga kayamanan na meron tayo at sa trabaho na meron po tayo. Sabi po sa English version, whatever you do, do your work heartily as for the Lord rather than for men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. It is the Lord Christ you serve. Amen. Proper perspective about wealth and our work. Sabi nga ng kasabihan, hindi tayo nabubuhay para sa trabaho lang. Amen? Sino po rito nabubuhay para magtrabaho lang? Marami po kasi mga tao, ang buhay parang puro trabaho na lang. Pero hindi po yan ang pinakakalooban ng Diyos sa atin pong mga buhay. Dapat po, yung susunod na praise, nagtatrabaho tayo para mabuhay. Amen? So, magkaiba po yung dalawang pangungusap na ito. Kaya lang, marami po mga tao nasa unang parirala. Nabubuhay para magtrabaho. Pero hindi dapat yun ang maging pananaw po ng bawat sapu sa atin. Habang tinatalakay po natin ang mga talata na ito, ang mga aral na ito, dalangin ko sa Panginoon na magkaroon po tayo ng tinatawag na tamang perspektibo, tamang pananaw
sa atin pong trabaho at sa atin pong mga kayamanan. Amen? So, treating every task as an act of service to God. Paano natin siya madadala doon? No? Sa pagtatrabaho natin, isipin natin, it is an act of service to God. No? Regarding our wealth, paano po natin may paglilingkod sa atin pong Panginoon Diyos? Amen? Right perspective. Right reasons to work. So, pag-usapan po natin sa tema, what are the right reasons or the right perspective to work? Or, dinagdag ko nga on our wealth and on our work. Amen? Para maging masaya po tayo na nagtatrabaho and at the same time, ma-enjoy po natin ang mga blessings from the Lord, no? At malaman po natin kung ano po plano ng Diyos. No po? Kung ano kalooban ng ating Panginoon. Yung bang, bakit ka pinayaman ng Panginoon? Bakit pinaginhawa ng Diyos ang buhay mo? Bakit gumanda at naging maalwan ang iyong buhay? Magkaroon tayo ng tamang pananaw regarding diyan. Kasi kapag naging tama ang pananaw mo, lalo naman itatama ng Diyos ang buhay mo. Yes. Amen? At higit sa lahat, lalong ibubuhos ng Panginoon ang mga masaganang pagpapala mula sa kalangitan sa iyong buhay. Amen. Parang ilan lang yung naniniwala. Palakpakan natin ang Panginoon. To God all be the glory. Hallelujah. This right perspective will bring us personal fulfillment and at the same time brings glory to our God. If we have a right perspective, no? Ma-enjoy natin, mararanasan natin, ma-fulfill natin yung kalooban ng Diyos. And at the same time, sa buhay mo, makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Amen? Ang tinatangkilik mo ay makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Ang trabaho na meron ka, makapagbibigay ng kaluwalhatian sa harapan ng ating Panginoon Diyos. That is the very purpose of God. Hindi lang natin alam. Akala natin, trabaho lang ng trabaho. Pero beyond our work, merong unseen personality na nakamasid sa iyo. Amen? Gusto niyang itamak yung utak natin, yung pananaw natin, upang maging masaya ka, no? Na nagtatrabaho. Amen? Masaya ka na ikaw ay pinagpapala ng Panginoon. Naniniwala ba kayo na may maraming mga tao hindi masaya? Yung mayaman pero hindi masaya. Amen. Diba? Okay. So, isa-isahin po natin. What are the right perspective in our work? Tingnan po natin yung unang perspective. The Godward perspective for working. Godward. No? Pananaw ng Diyos. Di ba? Dapat yung pananaw ng Diyos maging pananaw natin. Amen po ba? So, sabi roon na kanya po mga salita, whatever you do, do your work heartily as for the Lord. Amen. Ano man ang inyong ginagawa, sabi na gawin ninyo. Magtrabaho kayo, buong puso, na para bagang sa Diyos kayo nagtatrabaho. Ang amo mo, hindi yung amo mo na human person. Ang amo mo ay walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. So, kapag ganyan na naging pananaw po natin, sabi nga, our motivation as working for the Lord
not for human masters. In this case, our work is done. Your work, no? Yung trabaho mo, yung kinikita mo, yung kita mo, your work is done to serve God and cooperate with His purpose in my life. Amen? Ibig daw sabihin, kapag ka in-include mo, isinama mo yung perspektibo ng Panginoon Diyos sa kayamanan mo, sa trabaho mo, at the end of your life. Sabi po ng Matthew 25, verse 21, well done. Nakalagay dyan sa? Tapos sinusulat mo. Kung ano yung nakatahan, para mababasa rin nila. O sabi roon, well done, faithful and good servant. You have been faithful in a few things, I will put you in charge of many things. Amen. At the end of our life, yung marinig mo sa ating Ama sa Langit, sa ating Panginoon Jesucristo, pagharap mo sa Kanya, well done. Faithful and good servant. Hindi sinabi dyan, well done, faithful and good businessman. Hindi po yan ang sinasabi dyan. Well done, faithful and good politician. Yung ba yun? Well done, faithful and good bishop or pastor. Di po. Ang sabi po diyan, well done, good and faithful servant. Amen. Yung issue ng kaperahan, binibigyan po ng diin ng ating Panginoon yan sa Bible. Ganyan kahalaga. Because the Bible said, where your treasure is, there your heart will be also. Amen? So, ako'y naniniwala na hindi nagkataon na ikaw po ay pinaginhawa ng Panginoon. Sino po rito yung mga maginhawa ang buhay? Sino po rito yung paginhawa pa lang ang buhay? Sino po rito yung maginhawa na ang kanyang buhay? O, diba? So, magkakaiba po yung atin pong level ng buhay at kabuhayan. Tama po ba? Pero, yun pala, we want to receive God's commendation at the end of our life that we have done what He wanted us to do. Amen? Yun no? Mahirap baka mamaya pagharap mo kay Lord ang lumita yung Matthew 7:21. No? Diba? Magsilayas kayo sa akin! Sa harapan ko! Huyo! Ni Lord, ano? Pagharap mo kay Lord, lakas ng loob, harap kayo pala kumbaga sa hindi ka kikilalanin ng Panginoon Diyos. Amen? Dalawa yun, dalawa senaryo doon. Isang hindi pagkilala sa iyo at isang pagkilala sa iyo. Amen? Kaya kung ginawa mo nang nabubuhay ka, kasama ng mga resources mo, kasama ng anumang meron ka, talento mo, everything that you have, kapag ka pinagamit mo yan kay Lord, at the end of our life, commendation. Amen. Amen? Pag hindi mo naman pinagamit kay Lord, pinagamit mo kay drug Lord, kay gambling Lord, diba? Pagharap mo sa Panginoon, ayun po, deny. Hirap yata yung ma-deny, Okay. So, that is the first purpose. To serve God and cooperate with His purpose in my life. No? Serving God.
Malaman mo na kailangan maglingkod ka sa Panginoon, dapat tayo maglingkod sa Panginoon kasi nga ikaw ang unang pinaglingkuran ng Panginoon. Amen. Amen po ba? So, wholeheartedly, sacrificially, buong-buong buhay niya, pinaglingkod niya sa iyo. Iniwan niya ang langit, bumaba siya sa lupa, katawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ang dahilan. Amen. Ako ang dahilan. Amen. Thank you, Lord. Amen? Kaya kung hindi ka maglilingkod sa Panginoon, wala kang utang na loob. Amen. Amen. Kung tayo po ay marunong tumanaw ng utang na loob, hindi po pwedeng hindi tayo maglingkod sa Panginoon. Amen. Amen. Ano man paraan yan? Okay. Godward perspective for working. To bring glory to God and honor His name. Amen? Magbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Maparamalan ang kanyang pangalan. The Bible said in 1 Corinthians chapter 10, verse 31, therefore, whether you eat or drink, or whatever you do all to the glory of God. Amen? Ano man ang inyong ginagawa, kakain kayo, iinom kayo, magtatrabaho kayo, gawin ninyo para maluwalhati ang ating Panginoon. Amen. Amen? Amen. So, pangatlo, Godward aspect po pinag-usapan po natin. To fulfill the dominion mandate and extended His kingdom. Amen? Yun pala eh. Fulfilling the dominion mandate and extended His kingdom. Ang mga pastor, ang trabaho namin, kingdom builder. Amen? Ang trabaho, ang partnership ng mga miyembro, no, na niligtas ng Panginoon, biniyayaan ng Diyos ng kaligtasan. Ang ministry po natin, for you to become kingdom provider. Parang tumahimik. Sige ba alam eh? Yun pala. Para mabilis makapagtayo ng kingdom, ang mga pastor, no? Ang mga leaders ng iglesia, kailangan ng partnership, no? From their members to become kingdom provider. Amen. Pumalakpak sa Panginoon yung gusto maging kingdom provider. Amen. Ganyan kahalaga yun. Para maging mabilis yung tinatawag na pagbaba ng kaharian ng Diyos, kailangan po ng suportahan. Amen? Kaya nag-usap kami kanina, kasi po pagpunta ko ng Canlaon, merong JIL dyan, banda rito meron namang Roman Catholic. Kalalakas ng kanilang mga speaker, no? Ang lalakas. So, tinanong ko kay Mac, hindi pa natin pwedeng gawin yan dito. Para pati Muslim dyan, makapakinig ng salita ng Diyos. Di ba? Yung mga dumadaan, mga kapitbahay natin dyan, makapakinig ng salita ng Diyos. Makapakinig ng mga tugtugan. Kasi nga, faith cometh by hearing, and hearing, and hearing by the word of God. Oh. Kaya sabi ni Mac, gawin natin project. Okay lang? Amen. Project natin. Mag-special offering tayo mamaya. Huwag natin makalimutan. Amen? Amen. Huwag po tayong manghinayang pagdating po sa pagbibigay para sa gawain ng Panginoon. Amen. Pag natuwa ang Diyos sa iyo, hello, Amen.
Kayang-kaya niyang ibuhos sa mga masaganang pagpapala mula sa kalangitan. Pag natuwa. Tama ba? Pag pinatuwa mo ang Panginoon. Kasi siya yung source ng mga resources eh. Amen? Oh. Eh paano kung ikaw ay makunat? Hello? Oh, kita mo. Meron na kagad nagtataas ng kamay, Sister Berna. Diba? 2,000. Oh. Amen? Kaya hopefully, no, next week, tutunog na yung kampana natin dyan sa labas. Amen. Malaki ba ang budget niya? Wala po yung titignan malaki, kasi malaki ang loan natin. Ha? Pag tinignan mo yung, ano pare, yung nasa spy, yung mga spy, ang lalaki nila, hindi natin kaya. Sabi, 10 yun. 10 yung negative dun eh. Tipaklong lang, ano tayo? Tipaklong lang dyan. Diba? Eh sabi naman ng dalawa, de, mas malaki ang Diyos natin dyan. Diba? Kailangan ng faith. Diba? Yung faith na talagang napapagalaw ang kamay ng Panginoon. Amen. Amen. So, kasi ang gusto ni Lord, di ba sabi po ng Matthew 6:9, yung ating tema, 6:9 to 10, Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Di ba? Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Yun ang prayer eh. Yun ang prayer na may pananampalataya. Yung kingdom mo, pababain mo dito sa lupa. Amen? Gaya ng kingdom na meron ka sa kalangitan. Occupy na ni Lord ang kalangitan. Wala na dyan si Satanas. Hello? Oo. Si Satanas, tsaka yung kampon niya, nandito sa lupa, nandiyan sa hipapawid, kalat-kalat. Di ba? Oo. Kailangan bumaba ang kaharian ng Diyos. Amen. Pagbaba ng kaharian ng Diyos, yung mga dating kampon ni Satanas, magiging kampon ng kataas-taas ang Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Oh. Wala na rito na ano? Wala na rito yung kampon ni Taning. Tama ba? Meron pa ba dyan? So, baka mamaya, pagdating ng linggo, kampon kayo ng Diyos. Pagdating na ibang araw, kampon naman ni Taning. Di ba? So, yun eh. Mangyayari po yun. Ito yung, dito yung dominion mandate na to. From Garden of Eden, pamahalaan nyo yan, sabi ni Lord sa kanila. Mag-rule kayo diyan. Meron kayong authority diyan. From Garden of Eden, lalabas sila doon. Hanggang masaturate nila ang mundo. Ganun ang purpose ni Lord talaga. Kaya lang, sila mismo, pasaway. Kasala. Sumuway. Oh. Kaya sa halip na dumami ang mga anak ng Diyos, kumalat ang mga anak ng Diyos. Hello? What happened? Nabalang ang paglaganap at pagdami ng mga anak ng Diyos. Ang dumami, anak ni Taning. Kampo ni Satanas ang dumami. Are you with me? Kaya tingnan yung mga kapitbahay natin dyan. Di ba? Mga zombies. Mga buhay, pero patay. Are you with me? So, to fulfill the dominion mandate and extended His kingdom. Paano mangyayari yun? Manalangin ka! Amen? Pangalawa,
Mag-provide ka sa pangangailangan ng kaharian ng Diyos. Amen. Walang anumang ibinibigay sa gawain ng Panginoon na nasasayang. Amen. Lahat ng ibinibigay para sa gawain ng Panginoon, investment. Pag investment yan, darating at darating ang panahon, aanihin mo yan. Amen. Kaya sa katabi, sabi mo sa katabi mo, huwag kang kuripot. Amen po ba? Amen. Glory to God. Naintindihan ba sinabi mo? Baka kailangan pa yugin. No? Sabi nga, all God created, He gave to man to enhance. Amen? Ganda sana ng purpose ni Lord eh. Lahat ng created ng Diyos, lahat ng nilikha ng Diyos, tao, lihat to. Bantayan mo yan, pamahalaan mo yan, alagaan mo yan. Sabi niya, oh. Yan eh. Are you with me? So, tapos na yun, yung mandatos kay Adam at kay Eve. Our garden is that place of light over which He has given us to manage. Amen? May kanya-kanya tayong hardin ngayon. Are you with me? Yes. May kanya-kanya tayong garden ngayon. Kung saan ka inilagay ng Panginoon. That is your garden. No? Garden of Eden. Dapat kung saan ka ilagay ng Panginoon, sa bahay ka inilagay ng Panginoon, sa bagong silang ka inilagay ng Panginoon, sa trabaho ka inilagay ng Panginoon, sa Makati ka inilagay ng Panginoon, siguraduhin mo na ikaw ay ambassador ng ating Panginoon. Sa lugar na yan. And you have a responsibility and accountability before the Lord our God na naglagay sa iyo diyan sa opisina na yan. Amen? Ikaw ang dapat na maging instrumento ng Panginoon upang ang mga workmates mo, amen, makakilala sa Panginoon. Through your life, through your testimony. Amen. Binigyan ka ng magandang trabaho ng Panginoon. Galing kay Lord yan. Binigyan ka ng kakayahan, dumiskarte, mag-business ka. Galing kay Lord yan. Amen? Kaya dapat po, ang unang iisipin natin dahil galing sa Kanya, maluwalhati siya sa kayamanan na meron tayo. Amen. Amen? Maluwalhati niya sa trabaho na meron tayo. Amen? Yun ang tamang perspektibo. Hindi lamang i-enjoy mo yan sa sarili mo. Hello? Tama, enjoy mo yan kasi pinagpaguran mo yan. Pero may ibang aspeto na hindi mo nakikita para lalo ka maging masaya. Amen po ba? Amen. We all have a garden or field God has placed us. At ang tanong, what does your garden look like? Hello? Paano mo pinamamahalaan ang hardin na meron ka?
Paano mo pinamamahalaan ang tahanan na meron ka? Nagbukas ang Diyos ng opportunity sa iyo, nagkaroon ka ng business. Paano mo pinamamahalaan ang business na meron ka? Nagbukas ng opportunity sa iyo ang Panginoon, nilagay ka niya, na-promote ka sa workplace na naroon ka. Andiyan ka ba para kumita lang ng pera? Hindi. Ako po, personal, nilagay ako ni Lord sa barangay. 11 years na lupon ako daan. Naniniwala po ako na hindi po nagkataon na nandiyan ako sa barangay. Ako'y naniniwala, kaya ako inilagay ng Panginoon sa barangay to influence the politician. Amen. Amen. To share God's word with them. Amen. Amen. And it is all by the grace of the living God. Buo ang barangay, merong sharing ng word of God. Amen. Nahati ang barangay, kanya-kanya pagbabahagi ng salita ng Diyos sa bawat barangay ng 176. Amen. Wala na akong pananagutan sa kanila. Yung buhay ko na pinahiram sa akin ng Panginoon. Kung ano pinagagawa ni Lord, yun ang aking ginagawa. Amen? Amen. So, sabi mo sa katabi mo, alamin mo kung ano pinagagawa ng Diyos sa iyo. Amen. Diba? Amen po ba? Amen. Actually, sa totoo lang po, dapat po karamihan ng mga elders, ng mga leaders, may kanya-kanya na po kayong Bible study, home cell group. Hello. Mag-cell group kayo sa pamilya ninyo. Mag-cell group kayo sa mga kaeskwela ninyo. Mag-cell group kayo sa mga workmates ninyo. Hello? Diba? Kapag ka ginawa natin yan, magiging masaya po tayo na naglilingkod sa Panginoon. So, ganyan kahalaga. We extend God's kingdom through diligence and spirit of excellence in all that we do, so that we can be a testimony for God that we serve. Amen? Extension ng God's kingdom. Amen. Thy kingdom come. Thy will be done. Amen. Bawat cell group ninyo, extension yan ng God's kingdom. Pagbubukas ninyo ng mga gawain, extension ng God's kingdom yan. Amen? Amen. Maglagay tayo ng trompa dyan. Extension ng God's kingdom yan. Amen. Para yung mga Muslim dyan, makakilala kay Lord. Yes. Amen. Hindi man nila narinig, di ba? Pag narinig na, hindi na pwede sabihin, di ba? Tayo lang dito eh, di ba? Kaya lang, yung air, di ba? Nasa air mamaya, ano? Actually, marami na po mga Muslim na born again. Amen. Dami na po. Kaya kailangan lang talaga nating... So, our business life, when done to the glory of God, will be a light and witness to the world. Amen? Amen. Business life. Work life. Amen. So,
Pag ginawa daw po natin yung ipinagagawa ng Panginoon, inuulit ko, hindi nagkataon na nandiyan ka. Yes. Amen. May purpose ang Diyos, kaya ka nandiyan. Amen. Alamin mo ang layunin ng Panginoon, kaya ka nandyan. Yes. At pagka nalaman mo ang kalooban ng Panginoon, gawin mo ang kalooban ng Panginoon. Bakit? Pag hindi mo ginawa ang kalooban ng Panginoon, mananagot ka. Yes. Amen. Accountable ka. Amen. 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 Huwag na lang natin ilayo. Halimbawa, si Pastor Aga. Bagitin ko na yung kanyang pangalan. Every Saturday, pinapatigil yung work, yung trabaho. Kasi meron po silang business. No? Anong nangyayari? Bakit pinapatigil? Kasi po, meron silang gawain. Lahat ng worker niya, obligadong umattend sa gawain. Pag attend ng gawain, bayad ka pa. Tama? Amen. Di ba sakripisyo yun? Para sa may pagawaan. Pero ano nangyayari? I-extend. Lalo pong Lumalaki. binibigyan ng maraming kliyente ng ating Panginoon. Customers ng ating Panginoon. Yes. Kaya parami ng parami ang ari-arian. Amen. Si Colgate, nagbibigay ng ikapo, 10%. Pinagpala ng Panginoon. Amen. Dahil pinagpala ng Panginoon, ginawan 20%. Yes. Lalong pinagpala ng Panginoon. Yes. Oh. Nag 30%, nag 50%, 50-50 na. 50 yung kita niya, 50 doon sa gawain ng Panginoon. Eh lalong sumagana, lumaki kita. Halos hindi niya na kailangan ang pera. Ayon sa kwento, 90% sa gawain ng Panginoon. 10% na lang sa Kanya. Hello? We cannot, ang tawag dito, hindi natin kayang lagpasan ang pagbibigay ng Diyos. We cannot outgive God. Amen? So, bilang pagtanaw ng utang na loob, hindi po pwede na hindi po tayo tumugon. Amen. Hindi po pwede na hindi po natin ibigay ang pinaka-the best sa Panginoon. Amen? Number 2, the manward perspective for working. Ano ibig sabihin nito? It means to benefit mankind. Amen? In our work life, we should see ourselves contributing something positive to the world we live. In your work life, no? Dapat po makita po natin yung tinatawag na perspektibo na ito. Na ikaw ay contributing partner. Amen? Contributing person. Amen? Di ba ang realidad? Pag mapera ka, may authority ka. Tama? Pag mayaman ka, kahit bunso ka, ang tingin sa iyo ng pamilya mo, panganay. Tama? Kung sinong may pera, yun ang boss. Right? Pag namatayan ng mga magkakapatid, Christian yung panganay, yung bunso, unbeliever. Pero yung bunso, nagtatrabaho sa abroad. Laki kita. Si Christian, papaspasan natin kay pastor. Sabi ng iba, hantayin natin ang desisyon ni bunso.
Bakit? Siya yung may pera. Right? Kaya, ano natin yun? Yung hindi tayo buntot. Yes. Kasi biblical naman, Deuteronomy 28, hindi kayo buntot. Amen. Sunod lang na sunod. You are the heads. Yes. Ulo kayo. Amen. Pangunahin kayo. Amen. 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 Kayo magpapasunod. Yes. Kaya nagpa-swimming ako sa mga Yeah. staff ko. Sabi ko, okay, magpapaswimming ako. Pero walang alak. Oh, diba? Sinabi mo, takot yun. Diba? Pag sumuway sila, bahala sila. Pero bilang ulo, pag sinabi mo, dapat masunod. Amen? Paano kung maging kapitan ako ng barangay? Joke lang. Baka may makarating kay Kamsami. Bigla ka mag-file ng candidacy, no? Pero tingnan nyo, no? Kung Christian, this is my point, Kung Christian, pure na Christian, ang mamumuno sa ating barangay, maliles ang evil. Are you with me? Mababawasan kahit papaano, kahit hindi naman 100%. Yeah. Kasi ikaw mag-i-influence sa kanila eh. Because you are the head, not the tail. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang buntot. Pwede po ba yung dating buntot maging ulo? Pwede? Pwede! Yes. Kasi kay Lord, walang imposible. Amen? Buntot ka ngayon, susunod-sunod ka, amuyong ka. Pero sa biyaya ng ating Panginoon Diyos, maging tapat ka lang na maglingkod sa Panginoon. Ipopromote ka ng Panginoon. Promotion comes not from the east, not from the west, but promotion comes from the Lord our God Himself. Amen? Diba, Brother Manuel? Oo. Yan o, buhay na patotoo. Kung paano iniangat ng Diyos ang buhay niya. Amen? Dami. Yung mga kapatiran natin yan, ayoko na maggiling kayo sa isa dyan. Diba? So, naging faithful na naglingkod sa Panginoon. Inangat ng Diyos ang kanyang buhay. Sabi nga, the manward perspective, kapag ka ikaw naman meron, dapat handa ka maging daluyan ng pagpapala. Di ba kapag ka ikaw meron, dumadami ka mag-anak? Tama? Pag wala ka, wala ka pag-anak. Di ba tingnan kaya kailangan guminhawa buhay natin? Tama po ba? Dapat gumanda buhay natin. Umangat ang buhay natin. Para dumami ka mag-anak natin. Amen? So, dapat maging contributing factor tayo talaga. Not all works or work benefits mankind. Hindi na po lahat ng trabaho nakikinabang ang sangkatauhan. Example, mga drug syndicate. Diba? Ano pa? Gambling. Diba? Pornography. Making useless products. Mga example po yan. Diba? Kaya sabi nga nung isang na in-interview,
Naku, sabi, okay sa amin, para sa amin, okay lang na magbenta ng shabu. Benta ko na shabu. Halimbawa, yung nagbebenta ng shabu, nakapagbenta ng isa, may 25 pesos siya. Pangalawa, 50 na. Ay nakasampu ka, 250. Di ba? Ay di meron na raw siyang pangsain, pambili ng muna. Pulis pa, in-interview na. Pulis. Gano'ng kakitid ang utak? Kumita itong pobre na ito sa pamamagitan ng madaling kaparaanan. Ayaw maghirap. No? 10 sachet, 250 pesos. Yung nabentahan, dilag magdamag. Tama? Sino po yun ito yung adik? Sino yung dating adik? Diba? Yung mga dating adik, alam yun. No? Alam yun. Yung epekto ng shabu. Diba? Kaya magugulat ka eh. Hating gabi, alas 12, alauna, may pumupukpok. Kapit-bahay. Nagkukumpuni. Umuugong yung washing machine. Ano? Sabihin ng kapit-bahay, magpatulong naman kayo! Ano yung gagawa niyo dyan? Hindi nga makatulog. Di ba? Karamihan pa po dyan, sex trip. Di ba? Karamihan. Kaya to the point, ang re-rape, pagnanakaw, everything. O sino nasira? Nakasira ka ng buhay. Sa mundo ng addiction, when you become an addict, you die an addict. Lalo sa shabu. Grasya lang po ng Panginoon Diyos. Para maiwasan mo yan at matalikuran mo ng lubusan niya. Amen? It means to bless others. Amen? Kaya, pag-pray natin, sino po rito yung gustong maging daluyan ng pagpapala? Pumalakpak sa Panginoon. Amen? Pinag-pray yan eh. Di ba si Abraham? Sabi ni Lord kay Abraham, Abraham, I will bless you. And at the same time, you become a channel of my tremendous blessings. How can you bless other people when you are not blessed? Amen? Ang problema naman sa iba, blessed na, kunachi pa. Diba? Pinagpala ka na ng Panginoon, bumuhos na pagpapala ng Panginoon sa iyo, ang kunat mo pa rin. That is not the will of God. Amen? Hindi pa pwedeng hihinto lang sa iyo yan. Yung source ng pagpapala, pinagpala ka ni Lord, enjoy that blessings. And at the same time, padaluyin mo yan. Amen? Padaluyin mo yan. Sabi sa katabi mo, padaluyin mo yan. Amen? Kasi kapag ka dumadaloy, merong fresh na parating. Amen? Merong fresh na parating. Pag hindi dumaloy, stagnant. Amen po ba? Glory to God. Be a blessing to the work that you have. Amen? And let us see. It means to meet human needs. The reason that we work is to create. For what? For our living.
Amen? Enjoy life. Napakahalaga po niyan. Yung, sabi nga God can raise, nitin ko tong quotation na ito, no? God can raise your standard of living. Amen? Ang Diyos, pwede kang iangat ang antas ng kabuhayan mo. Amen? But don't forget to raise your standard of what? Giving. What? Giving. Sabihin nga natin sabay-sabay, giving! Ayan. Ayan. Okay na? So, be a blessing. Number 3, the self-ward perspective for working. Kanina, God-ward, man-ward. And next is self-ward perspective for working. In this case, our work is done. A, to maintain or to accomplish the will of God for my life. Amen? May purpose siya, may will siya, may layunin siya. Nulit ko, kaya ka pinaginhawa ng Panginoon dahil may layunin siya. Amen? Tandaan mo yan. May purpose siya. Sabi nga po ng Proverbs 3:9-10, honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. Then your barns will be filled with plenty, and your vats will be bursting with wine. Amen. How to honor the Lord? Amen. Parangalan mo ang Panginoon sa lahat ng iyong tinatangkilik. Amen? So, tanong, napaparangalan ba natin ang Panginoon sa ating mga tinatangkilik? Are you with me? Para sinabi, honor the Lord with your works. Amen? Kasi yung works ang nagpo-produce ng wealth. Tama? So, and with the first fruits of all your produces, what happened? Then, then, may gawain, may kagampanan ng tao. Your barns will be filled with plenty, and your vats will be bursting with wine. Pangalawa, in connection to self-worth perspective or working, to receive the reward from the Lord. Amen? To receive the reward from the Lord. Ano yung reward dito sa Proverbs 3:9-10? Your barns will be filled with plenty. Amen? Yung kamalig mo, no? Punong-puno ng mga pagpapala. Yung alak, aapaw. Amen? So, yan po yung tatlong bagay na nakita po natin dito. And hopefully, mabuksan yung atin po mga kaisipan. Amen. Amen? Inuulit ko, may purpose ang Panginoon. Amen. Dapat po natin malaman, at tapos malaman, gampanin natin, gawin natin ang layunin ng Panginoon Diyos. Amen. Amen? Kami po mga pastor, kingdom builder kami. Kayo po mga miyembro, lalong-lalo na ang mga mayayamang mga miyembro, kingdom provider po kayo. Amen? That is your role. That is our role. Kanya-kanya tayong gampanin para mapabilis ang paglaganap ng kaharian ng Diyos. Pagtulong-tulungan po natin. Amen. Amen po ba? So, sabi nga uli, God can raise your standard of living, but don't forget to raise your standard
of giving. When you have the right perspective about your wealth, about your works, produces by your works, you actually, with a sense of purpose, and to become a channel of blessings to others. To glorify God with your work and to enjoy all the blessings produces by your works. Tayo po tayong lahat. Tatlong bagay po ang pinag-usapan po natin. For us, for me, to have a right perspective on our work and on our will. So, sipatin po natin yung Godward perspective. Manward perspective. Selfward perspective. In connection to selfward perspective, you have the right to enjoy. You have the privilege to enjoy. Wealth na meron ka. Sasakyan na meron ka. Bahay na meron ka. Mansyon na meron ka. You have the right to enjoy. Amen? But don't forget, in connection to your wealth, the Lord wants for you to become a channel of His blessings. Glory to God in the highest. Thank you so much, Lord. Minsan pa, Panginoon, kinausap mo po kami, O Diyos, sa isang bahagi na ito ng aming po mga buhay about our wealth and our works. Kung paano ka po mag-glorify sa buhay po namin. Hallelujah. Purihin ka. Habang umaawit po tayo, pwede po tayong special offering po yung aking pong binanggit. Saan ba natin pwede ilagay? Sa gitna. Inulit ko, no? Ito po ibinibigay natin para sa Panginoon. Para sa gawain po ng Panginoon. Sabi nga po na isang kasabihan, you can send it in connection to our wealth. You can send it on ahead. You cannot take it with you. Everything that you have, you cannot take it with you. But you can send it on ahead. This is for God's kingdom. For God's glory. Po. Sabi nga ng Proverbs 3:9-10, honor the Lord with your wealth, with your works, and with the first fruits of all your produce. Ang gagawin ni Lord, then your barns will be filled with plenty, and your vats will be bursting with wine. Thank you so much, Lord, for the privilege na kami po ay maging instrumento mo. As a channel of blessings. Thank you, Lord, na kami po ay maging instrumento mo, Panginoon, as kingdom provider. Dahil naniniwala po kami, Panginoon, that all blessings that we have coming from you, galing sa iyo, Panginoon. Open our eyes for your kingdom. Panginoon, maging kingdom mindset kami. Kingdom living. As long as we are here on earth. Sinabi mo, Panginoon, sa iyong mga anak, dito kayo manalangin. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done. On earth as it is in heaven. Bawat pera, Panginoon, amin pong ibinibigay para sa iyong gawain. Ibinibigay po namin ito buong puso, Panginoon.
Gamitin mo po kaming instrumento upang ang iyong kaharian ay maipalaganap, lumaganap, Panginoon. Talento na meron kami, buhay na meron kami, tinatangkilik na meron kami, lahat po ng ito ay galing sa iyo. Trabaho na meron kami, business na meron kami, nire-recognize po namin, O Diyos, galing po ito sa iyo. Pagkakatiwala mo lamang po, maging ang buhay namin ay galing sa iyo. Kaya, Panginoon, tulungan mo po kami, maging bukas ang amin po mga kaisipan, our perspective in our life, to become a channel of blessings. At hindi po kami magiging daluyan ng pagpapala, Panginoon, kung wala po pagpapala na bubuhos sa amin. Our Father in Heaven, kami po ang unang mo pong pagpalain. Hallelujah. Upang sa ganun, pag ginusto namin na kami po'y mapagpala, makapagpala, magagawa po namin dahil meron kaming resources galing sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po ang iyong mga anak na ito, Panginoon. Pagpalain mo po ang kanilang mga business. Pagpalain mo po ang kanilang mga trabaho, Panginoon. Pagpalain mo po ang kanilang mga pamilya. Hayaan mo po ang kapayapaan, pagmamahalan sa loob ng kanilang tahanan ay kanila pong maranasan, Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Yes, Lord.
bilang pasasalamat natin sa Panginoon. Lalo sa mayroong mga magagandang trabaho, may mga business, yung magaangang buhay na dumarating ang mga pagpapala sa kanila. Open your heart and mouth, pasalamatan ng Panginoon. Hallelujah. Sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ng mga pagkakakitaan, kinakausap lang ang Diyos. At ang Diyos ay nakikinig. At ang ating Ama sa Langit ay handa pong ibigay yung pinaka-the best sa atin. Pagod na pagod ka na sa trabaho, pero yung kita maliit, hindi sapat. Iyak natin kay Lord. Haba ng oras na ginugugol mo sa trabaho, pero pagdating ng sweldo, hindi sapat sa pagod. Pinagpe-pray lang po yan. Dahil ako po, personal karanasan ko po yan. Huwag po natin ubusin ang oras natin sa puro trabaho. Hindi ka nakadesenyo para magtrabaho lang. Nakadesenyo ka dahil mahal ka ng Diyos, pinagpapahinga ka rin. Kaya may araw na Sabat, may araw ng Lord's Day, para yung araw na yun ay ilaan mo sa Kanya. Makadaupang palad mo ang Panginoon ng kapahingahan. Gustong-gusto ng Panginoon ay ikaw ay makadaupang palad. Maging ang Diyos na mahinga. Huwag po natin ubusin ang oras natin, paguri natin ang todo-todo natin ng mga sarili. May oras ng trabaho, may oras ng pamamahinga. At kung ano nakatakdang oras, gawin po natin. Nuulit ko, mahal na mahal na mahal ka ng Panginoon. Hindi kayang isatisfy ng ating pong kayamanan. Hindi kayang isatisfy ng ating pong trabaho, ang ating pong mga puso, yung longing ng ating pong mga puso. Ang makapagsasatisfy ng ating pong mga puso ay walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos ng kapahingahan. Inuulit ko, kung nahihirapan ka sa trabaho, manalangin ka, mag-pray ka, bibigyan kanya na isang source of income, hindi masyadong pagod, pero malaki ang kita. Malaki ang ganansya. Because to the Lord our God, to those with God, all things are possible. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you so much, Lord.
aming panalangin. Ingatan mo po, Panginoon, ang buhay namin. Ingatan mo po ang mga tinatangkilik namin. Ingatan mo po, Panginoon, ang aming pamilya. Ingatan mo po kaming lahat sa aming pong paglabas ng aming pong mga tahanan, sa pagmamaneho. Ingatan mo po ang aming pong mga sasakyan. Ingatan mo po ang aming pong mga trabaho. Ingatan mo po ang aming pong mga business. Panginoon, sa iyo lamang kami sasandan. Sa iyo lamang kami magtitiwala. Palakasin mo po aming pong mga katawan. Pagalingin mo po kami sa aming pong mga karamdaman. Ibuhos mo po ang masaganang pagpapala sa aming pong buhay, sa aming mga tahanan, sa aming mga anak, sa aming mga apo. Pagpalain mo po kaming lahat. Nagdideklara po kami sa araw na ito, Panginoon. We are not afraid. Hindi kami buntot, Panginoon. Ulo kami. We are the head. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Pagmula ng biyaya mo sa amin. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Bilang pasasalamat namin sa iyo, aming Diyos, na nagmahal at umibig sa amin, isa lamang, Panginoon, ang gusto namin sabihin. Solid Day of Gloria! Solid Day of Gloria! To God only the glory alone! Hallelujah! At natin ang mga kamay. Ang dakilang pag-ibig ng ating Diyos Amang sumasalangit na kanyang patuloy na inilalagak sa ating mga puso. Ang masaganang biyaya pagpapala na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo na nagdudulot ng kaligtasan at ang walang hanggang pagkikipisan ng Diyos Espiritu Santo na siya nating gabay, patnubay at dakilang tagapagturo. Sumainyo nawa pagpapala mula sa Ama, Anak, at Diyos Espiritu Santo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa bawat isa sa inyo. Lingapin nawa tayong lahat ng ating mapagmahal na Panginoon. God bless us all. To God all be the glory. Amen. Amen. And amen.